matamis pa sa pulot-pukyutan ang linggong ito kasi kasama niyo ang inyong diva that you love, si Alwad Ignacio, with of course my favorite kumaring Utso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Dito po on The TT Show, ang Tarayan at Talakayin Showbiz Edition. At ito pong linggong to, maraming mga pelikulang Pilipinong ilapalabas sa mga sinihan. November 29 po sila ipapalabas, pero ang highly recommended po namin ay ang pelikulang In His Mother's Eyes. In His Mother's Eyes, kung saan siguradong si Miss Maricel Soriano ang nag-iisang Diamond Star. Si Kuya Roderick Paulate ay talagang magpapabaha ng luha ng lahat. At of course, kasama pa rin po dyan ang pagkahusay-husay na binatang si L.A. Santos. Mare, kwentuhan mo nga kami, ano ba nangyari nung press ko nito very recently kung saan nagpabaha ng luha ang magkaibigang Roderick at Maricel. Oo, kasi natanong sila about memories of their moms. Di ba? Kasi pareho silang di ba? Ulila. Oo, ulila na sa ina, di ba? Parang, so, yung dalawa maluha-luha while recalling their favorite moments sa kanilang mga ina. Eto si Maricel nga, parang chinika niya, nagparamdam siya na nagpakita sa kanyang dreams. Yung nanay niya, si Mami Linda. Okay. So sabi niya, naku sabi ni Maricel sa nanay niya, ganyan-ganyan ka pa rin. Nasa ibang dimension ka na, ganyan-ganyan ka pa rin. Yung the manner by which she spoke, di ba, yung ganun pa rin, parang tawag dito, nakaka-amaze, di ba, na siguro talagang gusto naman niya magparamdam yung nanay niya sa kanya. Hindi lang nagparamdam, nagpakita sa panaginip. Di ba nakakaloka? At saka nung tinanong ko siya, saan ka lumabis at saan ka nagkulang? Oo, bilang nanay. Nanay, di ba? Alam mo, inamin niya, nagkulang ako sa panahon sa mga anak ko. Kasi nag-concentrate siya kay Mami Linda. Oo, sa kanyang pamilya. Oo. Di ba? Being the breadwinner. Talagang makikita mo talaga na very sincere yung sagot niya. Di ba? Parang si Roderick talagang yung nanay niya na talagang kasama niya kung saan man siya naroroon. So, silang close. Oo. At talagang gumaragal ang boses ni Kuya Dick sa kwento niya kasi hanggang ngayon, parang meron parang malaking bugto sa puso niya. Parang hindi niya pa talaga fully ma-accept na wala na ang mami niya. Oo. And it has been how many years, di ba? Kasi 2009 pa ata na wala ang mami niya. Oo. Diba? Makikita mo how they are so attached to their moms. Di ba? Kaya siguro in his mother's eyes, in their mother's eyes, talagang the best silang mga anak. Oo. Diba? At isa pang the best na anak po ay si L.A. Santos. Alam niyo po ba, kuwento niya na if there is one thing na gustong-gusto niyang ginagawa sa kanya ng mami niya, ay yung ang mami niya nagme-makeup sa kanya. Diba? At parang ayaw magpa-make up sa ibang tao. Kailangan dapat mami niya lang. Kasi para sa kanya, napaka-special bond at time na sila lang mami niya. Ang mami niya nagme-makeup sa kanya. And grabe, if you could hear his mom. Oo, no? Yung kinento ko paano na tong movie na Mount. My God. And we have special mention niya yung aming chairman, si Chairman Lydia Tang Adriano. Kasi siya yung manager ni LA. Siya yung nagpursu na gawin mo ito. Ang nga niya talagang gagawin niya, pero si Maricel Soriano diba? At saka si Roderick Paulate yung sabi nga ni Mami Flor, wala siya ibang naiisip na cast, kundi si Maricel at si Roderick Paulate. At talagang, not because we are friends of Maricel and Kuya Roderick, or not because we are also fans of them. Nako, pag nakita niyo po talaga yung trailer, iba talaga ang haplo sa puso. Oo. Actually nga ito, kung maaga-agang nagawa, perfect Mother's Day, movie. Mother's Day movie. Diba? Kasi ibang kwento. Diba? Talagang naku, ewan ko nga ba kung bakit hindi nakapasok, Naku, nanggigigil na naman ako. Wag na. Huwag na natin pag-usapan pa yung mga hindi marunong masyadong mag-appreciate ng small gem of a film katulad ng In His Mother's Eyes. And grabe yung the emotional connection na meron si Maricel at si Roderick na talagang put into full use sa pelikulang ito. Na-maximize talaga. Kasi may mga linya sila talaga na pag pinakinggan mo, ang sakit-sakit ng dating, di ba? Talaga yung grabing parunggi. Sabi nga ni Kuya Roderick ng press con, marirealize mo ang value ng pamilya, ng kapatid, ng nanay, ng anak, sa pelikulang ito.
Di ba? Merong isang regret si LA while doing this movie. Hindi siya nasampal ni Maricel. Siya nga nagtulak kay Maricel eh. Siya ang naging physical kay Maricel, di ba? Oo. So, kasi di ba everybody wanted to be slapped by Maricel, di ba? O, yung mga kasama sa Pirapirasong Paraiso, di ba? Lahat sila. Si Kim Cho, nakatikim ng sampal. Tuwan-tuwa pa, o, di ba? Salin lang, o, di ba? Ito kasi walang pagkakataon. Hindi kasi naman, hindi mo naman pwedeng saktan yung katauhan ni LA. Oo, kasi nga, di ba, may condition, di ba? Tsaka anak niya yon. Di ba, hindi mo pa pwedeng anuhin Saka kasi, di ba, para sa kwento, ang tagal niyang nawala. Tagal so, niya nawala. she's doing her darnest best to cope up, to make up. To make up. At saka makita niya kung anong ba talaga ang kailangan ng anak niya. Kasi parang pagdating niya, estranghero siya eh. Yeah. Diba? Parang hindi makarelate sa kanya si LA. Tsaka ang ganda at ang dami niya hindi alam. Ang ganda ng linyahan. Oo. Binuksan niyo ang pinto pero hindi niyo ako pinapasok. Oo. Oh my Saka God. Bintana ba yung... ko kung basta ganun ang ano. Sa gate or something. Pero yung the way kasi that Maricel and Roderick and LA acts in this movie, grabe yung sincerity. Diba? Tagos. Talagang sa kaibuturan ng pagkatao nila nang gagaling. Walang artifice. Everything is parang organic na para silang magkapatid, magkambal na talaga nag-away dahil sa anak ng isa na pinabayaan niya, yung isa na piling niya. Nagpakahirap ako sa abroad, hindi niya alam yung pinagdaanan ko, di ba? Parang, kumbaga parang pili ko para yung characters ni Roderick at yung character ni Maricel, pareho ka lang may pinaghuhugutan, pareho pinaglalaban. Oo, meron talaga. At saka, lahat makaka-identify sa movie. Kaya wala kang anak na katulad ni LA, kaya meron, makaka-identify ka kay Maricel, kay kasi everybody's I think kung malayo ka man, kahit na hindi ka nag-abroad, parang OFW ka na rin eh. Kunwari nasa probinsya yung pamilya mo, tapos dito ka sa Maynila, makaka-relate ka. And another plus factor of this movie is kauna-unahang pelikula po ito na isang mahusay na television dramatic director. Si Direct F.M. Reyes. Nako, napakahusay niya pong director. Iba po siya. At talagang, you have really to go out of your cocoons to watch this movie. At isa pa pong movie na kasabay nito sa katapusan ng November ay ang Ship Course, Because I So Love Her at Kevin Kumarin Ultra Maldita, nakaka-relate sa kanyang kasyalahan. Yung pelikula ni Christina Cassandra Concepcion, ang Asian Persuasion. Diba? May pampamilya, may pangsyala. Ano pa ba naman ang hahabulin nyo? Saka, it's about time talaga. Napakita natin na talaga meron tayong puwersa at pambili ng mga ticket para sa pelikulang Pilipino. Lalo na nga po, magaganda naman po yung mga ino-offer. Hindi pipitsugin, hindi patalbugin, hindi sabi nga, hindi pito-pito. May saysay, may wawa, may katuturan, may aral kayo, may katutuhan. Ano pa ba naman ang gusto nyo? Ang In His Mother's Eyes is a festival-worthy film. Ewan ko lang sa iba dyan. Yun na. Diba? At of course, ang Asian Persuasion, dahil nga papakita doon ng Beauty of New York, alam nyo na, Dream City ko po kasi ang New York. Gusto po namin si Kumarin Ultra Balitang rumampa doon, nag-shopping doon. Yes, especially summer. Pasok kayo yung mga outfit. So, again, sana po, supportahan niyo po ang In His Mother's Eyes, supportahan niyo ang Asian Persuasion. Pero kasi po, there is something about In His Mother's Eyes. It's a tribute to the sacrifices and the love of mothers. At kahit po sinong gender, pwedeng maging nanay. Yeah. Diba? At makaka-relate ka sa story. At talagang, this is L.A. Santos's best performance to date. And this is telling everyone na marunong siyang umarte. Magaling siya. Magaling umarte. At may puso siya sa pag-arte. Talagang pinaghandaan niya. Talagang nag-immerse siya sa kanyang character. 'Di ba? Hindi siya pucho-puchong aktor. Yes. 'Di ba? Saka talagang he was on his toes kasi nga si Kuya Roderick yun, si Maricel, 'di ba? Diba si Direct FM pa ba? Actors director yun. So talagang lumaban talaga si. The movie gives us a ringside view of what life really is. Yes. Pinoy life. Oo. 'Di ba? Lalo na may mga involvement sa
OFW. Yun. Oo. Diba? So, sana po supportahan niyo In His Mother's Eyes, yun ang unang-una niyong panoorin. Tapos, isunod na rin po ang Asian Persuasion. At dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Utro Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan at Talakin Showbiz Edition.